Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 hanggang 18. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pananampalatayang nananalangin at tumatanggap. Alam niyo, mahalaga na natural lamang po yung response natin sa atin pong relationship kay Lord. At isa po sa natutunan ko, yung tinatawag na practicing the presence of God na mababasa po natin dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 hanggang 18. Dapat po natural lamang po sa atin na mag-overflow yung ating kagalakan. Kaya dapat ang mga Kristiyano masayahin po yan. Natural din po sa atin yung pananalangin. At sabi diyan pray without ceasing. Kasi dapat aware tayo sa presence ni Lord. Sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya walang oras ang pananalangin. Pwedeng ikaw ay manalangin sa umaga, sa tanghali o sa gabi. Pwedeng nasa bahay ka, pwedeng nasa opisina ka o nasa ang lugar ka, pwede kang manalangin. Dapat po natural po yun. At dapat sa ating mga Kristiyano, natural din yung maging mapagpasalamat. Sa lahat ng pagkakataon, sabi ng Biblia, dapat matuto tayong magpasalamat doon sa mga bagay na ating tinanggap at maging doon sa hindi pa nating tinatanggap. Ang isang totoong Kristiyano, mapagpasalamat po yan. Yan ay overflow lamang ng pananampalatayang mayroon ka. Kasi ang sikreto po talaga sa pananalangin nakasalalay po doon sa Hebrews 11:6. Ang sabi diyan, and without faith it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So faith pala ang sikreto kung tayo'y lalapit sa Diyos. Kailangang maniwala tayo na mayroong Diyos at mayroong gantimpala tayong tatanggapin kung tayo po ay tunay na naghahanap sa Kanya. At papansin niyo po, may element of faith po dapat ang prayer. Kasi sabi sa Mark 11 verse 24, believe that you have received it and it will be yours. Kailangan maniwala tayo bago natin tanggapin yung ating mga ipinapanalangin. At ang sabi sa Matthew chapter 7, verse 7, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. Nakikita po ninyo, ang Panginoong Hesus, hindi niya dinidiscourage na tayo'y manalangin. Hindi niya sinasabi na pagka nanalangin kayo, hindi kayo tatanggap. Ang sinasabi niya rito, kung kayo hihingi, kayo tatanggap. Kung kayo maghahanap, kayo makasusumpong. Kung kayo'y kakatok, kayo'y pagbubuksan. Kasi malinaw po, sabi sa James chapter 4, verse 2, you do not have because you do not ask God. Gustong-gusto ng Diyos na tayo po ay manalangin. Kaya mahalaga po may pananampalataya sa pananalangin. Kaya babalikan ko po yung sinabi ko kanina. Dati po, ganun din ako, may formula po ako kung manalangin. Pero naintindihan ko po na ang pinakamahalaga pong ingredient sa ating pananalangin ay yung pananampalataya. At ang sinasabi dito sa Hebrews 11:6, tayong lumalapit sa Kanya, kailangang maniwala na meron tayong gantimpalang tatanggapin mula sa Kanya. So ngayon, alam niyo na po, So minsan kala natin sa pahabaan ng kanta, sa paramihan ng sinasabi, di po ba? Yung pala ang sikreto ay pananampalataya kapag tayo po ay nananalangin. Kaya lang, meron pa po akong idadagdag. Ito po mahalaga. Sabi sa James chapter 5 verse 15 hanggang 16, and the prayer offered in faith. Pansinin niyo po, yung panalangin po dapat offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of the righteous man is powerful and
effective. So, meron pa palang isang bagay na dapat tayong tignan. Ano po yun? Kung tayo po ay nagkasala, dapat po i-confess natin. Ano po? At kung meron naman nagkasala sa atin, dapat patawarin natin. Kasi sabi po sa Mark 11 verse 25, "And when you stand praying, forgive, so that your Father in heaven may forgive you your sins." So, ito pala yung mga posibleng hadlang kung bakit hindi natin tinatanggap yung sagot sa ating mga panalangin pag hindi tama yung kalagayan ng ating puso. So, kailangan i-confess natin yung ating mga kasalanan and receive forgiveness from God at patawarin natin yung mga nagkasala sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga prinsipyo na aming natutunan today patungkol sa pananalangin. Turuan mo kaming manalangin ng tama. Maintindihan namin na sa bawat araw, nais mo kaming manalangin. At turuan mo rin kami na sa aming pananalangin ay meron pong pananampalataya na kalakip. Higit sa lahat, matuto kami, Panginoon, na magpatawad upang kami patawarin mo rin sa aming mga nagawang kasalanan. Alam po namin, makapangyarihan po ang pananalangin at sa pamamagitan nito, tumatanggap po kami mula sa iyo ng mga pagpapalang inalaan mo sa amin. Salamat, Panginoon. Yan po aming panalangin today. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.